Ako po si Reverend Father Danilo Rodinas, kasulukuyang Parish Priest ng Holy Rosary Parish sa Macalibre Alto, Lupisaina, Archdiocese ng Osamis, sa pag-aalaga sa aming butihing Archbishop Martin is Humuad. Sa pangalaga ni Father Marvin Osminia, yung kasalukuyang Social Action Archdiocese Director, doon namin nalaman na ang Pundo ng Pinoy nagbibigay pala ng tulong. Tumungong ako kay Reverend Father Marvin Osminia at sinabihan ko siya na may naganap na sunog doon sa parokya namin na nabibilang sa pinakamahirap na parokya, at yung pamilya na naapektuhan ay 11. Kaya doon kami lumapit kay Father Marvin at sinabi naman niya na merong tulong na matatanggap. Actually, binigyan po ako worth of 50,000 pesos. Yung 50,000 pesos kasi sunog, walang natira. Yung bahay talagang ubos na ubos sa pagkain ng apoy. Tapos yung hiningi ng mga pamilya na naapektuhan, yun talagang pabahay. Mga kahoy, yung gagamitin sa pagtatayo, yung yero, yung pako, at saka yung amakan or yung bamboo na nilala para gawing dingding or anong tawag diyan. Oh, yun ang hinihingi nila. So ang ginagawa namin sa out of 50,000, meron namang mga tao doon na nagbibigay ng libreng puno ng kahoy. Kaya yung 10,000, yun ang siniseparate namin, yun doon namin kinuha yung pang-gasolina ng tsenso para magputol ng kahoy at saka maggabas, yung sa Bisaya, maggabas para magamit. Yung 40,000, dinivide namin sa 11, so yung bawat pamilya na naapektuhan ng sunog, they receive 3,600 pesos. Yun ang dinivide nila, may pambili ng yero, yung pako, at saka sawali, yung ginawang sawali para sa pangdingding ng bahay nila. At yun talaga ang nakatulong. Yung ginawa sa parokya, yung Parish Social Action Team, nagtulong-tulong din para ma-free ang labor. Yung labor. Nanawagan kami ng yung tinatawag namin na sa Archdiocese din na San Jose Apostolate, yung grupo ng mga lay ministers na nagtumutulong sa paggawa ng bahay nila. Sa awa ng Panginoon, sa ngayon, yun talaga ang pinasasalamatan nila sa malaking tulong sa Pundo ng Pinoy, kasi ngayon meron na silang bahay. Yung hindi naman masyadong magarbo, pero at least meron silang nasisilungan. At yon ang na-experience ko din sa kanila, ang laking pasasalamat nila sa parokya, sa Archdiocese ng Osamis, and of course, through the Pundo ng Pinoy. Tapos, ang pagpapagawa, hindi naman masyadong mabilisan. Kasi yung mga materialis talaga, kasi yung what is 3,600, kaunti lang, pero para sa kanila, at least nakaumpisa sila sa dahan-dahan na pamamaraan, unti-unting nabubuo nila yung bahay. Pero at least yun ang pinaka-importante na nakapag-start sila dahil sa tulong ng Pundo ng Pinoy. Kasi kung wala yun, hanggang ngayon, hindi pa yun nila mabubuo yung bahay nila.
Yun lang, yung bang pag-umpisa. Yun naman ang mahirap, di ba? Yung sinabing umpisahan mo, kay tatapusin namin. Yun ang malaking challenges na talagang sa pamagitan ng tulong ng Pundo ng Pinoy, doon nagsimula na nakabuild sila ng sariling bahay nila. Yun. Lahat naman, di ba? Lahat tayo, mga anak ng Panginoon, we deserve, di ba? We deserve to live fullness of life. Pero hindi naman hadlang yung kahirapan nila na makapagsimba sila, makapagnilay-nilay sila, makapagpasalamat sila sa Panginoon. Dahil sa kahirapan, mas lalo pang napamahal nila ang Panginoon. Kasi merong mga taong nagbibigay, especially yung tinawag nating mumo, na kinokolekta, pinag-ambag-ambag hanggang lumaki, at doon isa sila sa mga beneficiaries ng mumo na galing sa Pundo ng Pinoy. Of course, yun talagang pagtutulungan ang pinaka-importante, because we cannot live without God, of course, at saka no man is an island. Talagang ang pagtutulungan ng simbahan, ng kapwa-tao, lalo na sa basic ecclesial community, yun ang pinakamahalagang basihan para lumigaya yung buhay nila. Hindi naman sila fully na namumuhay ng marangya. Pero sa Panginoon, in terms of faith, love and hope in God, meron sila nun. Kaya doon sila kumakapit sa kahirapan dahil sa tulong ng Panginoon through the Pundo ng Pinoy, through the Archdiocese of Osamis, and through the social action of Archdiocese of Osamis. Una, sa Pundo ng Pinoy, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa Archdiocese ng Osamis. Yun lang mensahe ko sa mga giver ng mumo sa Pundo ng Pinoy. Ipagpatuloy natin ito. Para sa akin, ito ang isa sa mga gawain na ikaliligaya ni Jesus Christ. Kasi sabi niya, gumawa tayo ng mabuti at tayo pagpapalain. So, gagawa tayo ng kabutihan. Sa maliit na mumo, sa maliit na bagay na mabibigay natin, sabi ng Panginoon, I will multiply it in 100 times. Brothers and sisters, patuloy tayong magsuporta sa Pundo ng Pinoy. Sa maliliit na bagay, doon nag-umpisa yung malaking pag-ibig ng Panginoon. Patuloy nating tangkilikin, patuloy nating suportaan, mahalin ang Pundo ng Pinoy, dahil dito para marami pa silang matutulungan, at sa pamagitan ng ating pagbibigay, ito ay sign ng pagmamahalan. Maraming salamat po.